po at welcome to Ang Sabi ni Daddy's Vlog. Ang ating kwentuhan ngayon ay tungkol sa ating mga New Year's resolution. Ito po ay natutupad ba o nagagawa ba natin sa mga panahon ngayon? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa ngayong araw na ito. Kaya sana po ay hanggang sa huli ay mag-share tayo ng mga pananaw o mga dapat gawin kung paano nga ba matutupad ang ating mga New Year's resolution ngayong taong ito. So samahan niyo po ako hanggang sa huli at sana po may mga matutunan tayo. Kung hindi man, meron tayong ma-share sa ating mga kaibigan na nagtatangka na matupad o makamit nila yung mga ninanais nila New Year's resolution sa taong 2024. Unang-una po ay ano nga ba ang mga dapat o mahirap gawin pag New Year's resolution, o maaari ba nating kalimutan na ang mga bagay na gusto nating ipatupad ngayong taong ito o yung mga sumunod pang mga taon. Nakalimutan na ba natin yung ating mga sinabi na hindi na ako dapat ganito o hindi na ako dapat ganyan? Yan po ang ating pag-uusapan. Ang una-una pong mahirap gawin sa ating sinasabi New Year's resolution ay ang pagda-diet. Yan po. Ang pagda-diet po talaga, mahirap talaga pong iwasan. Gawa ng nandiyan na po, at lalo na pag nakahain ng mga masasarap na pagkain sa ating hapagkainan. Pakahirap pa, lalo na yung mga leftover na pagkain at yung mga masasarap na pagkain, lalo na matatamis at matataba na galing pa ng bagong taon, at meron pa nga galing ng Christmas. Ilalagay lang sa freezer at iinitin. Ako, sabihin natin na magda-diet na ako, mag-gym na ako. Itaga nyo sa bato, 80% o 90% lang po ang hindi nakakasunod sa ganyang pamamaraan. Mga 10% lang po ang talagang nagkakaroon ng challenge sa kanilang buhay para po masunod yung kanilang New Year's resolution. Mahirap po talagang gawin yung pagda-diet. Unang-una po, sa una lang yan natin gagawin eh. Di po ba? Sa una lang po natin yan tatandaan at uumpisahan. Susunod po, hindi na po ay mag-accept tayo ng effort, magagastos tayo ng pera, pupunta tayo sa gym. Pupunta po tayo sa gym. Tapos po mag-hire ka po ng personal trainer para po gabayan ka sa yung pagpapapayat. Ang hirap po ng sa una lang, kasi meron pong sa una lang na talagang ginagawa nila na talagang sa una lang. Talaga pong pag naranasan nilang, kasi po pagdating sa gym, no pain, no gain. Talaga pong mahihirapan ka muna. O masasaktan ka muna. Masasaktan na yung katawan. Pag minsan, lalo na may mga babae, pag dating nasaktan na umaayaw na. Ngayon po meron namang matitibay at talagang sumusubok sa hamon ng sitwasyon ng pagda-diet. Meron po talaga na nakakaiwas o nakakayanan ng pag-gym. Ang problema naman po pagdating sa bahay, gutom na gutom. Yan po ang ating problema. Pagdating po natin sa bahay, tayo kakain. Hindi lang po kakain, lalamon po tayo. Tapos hindi po tayo makatiis na talagang pag nauhaw na tayo, ang gagawin po natin ay magso-soft drinks tayo. Yan po na napakataas ng calories at napakataas po ng sugar content ng soft drinks. Hindi ko po sinasiraan yung mga soft drinks companies na yan, pero totoo naman po yan dahil tamis niyan at talagang yung binurn mong calories doble pa babalik sa'yo pag hindi mo napigilan ng pagkain at pag-inom ng mga bagay na ito. Payo ko po,
talagang ang kailangan natin ay disiplina sa sarili. Kailangan po natin disiplinahin ang sarili natin. Kailangan may goal tayo na dapat kung gagawin ko ang mga bagay na ito, kailangan kong sakripisyo ng mga ilang bagay na dapat na ginagawa ng isang tao para matupad nila yung kanilang mga pangarap na pumayat o hindi man pumayat ay maging healthy para sa mga darating na taon. Kasi unang-una, sasabihin natin na nakaya natin mag-gym ngayon 2024. Pagdating na naman ng 2025, iba na naman ang plano mo. Makakalimutan mo na naman na pag-gym. Once na na-skip mo yan o once na nakalimutan mo yan sa program mo, mawawala yan ng tuluyan. Talagang ang pag-gym gawin mo ng parte ng buhay mo. Lang naman natin ginagawa ang pag-gym dahil para gumanda ang katawan, lalo na sa may mga edad. Kasi mahina na yung mga metabolism natin, yung mga kagaya kong nasa 50s na. Ang kailangan po natin konting pawisan at konting stretch araw-araw, makakatulong po yan sa atin. Kagaya po ng ginagawa ko, kagaya ko po may Parkinson's disease ako, kailangan ko po na pag tumalab na po yung gamot ko, kagaya nito, nakapagsalita ako ng maayos, nakakalakad ako ng maayos, kinakailangan ko po na pag uwi ng bahay ay mag-stretching at kailangan kasi nagiging stiff po yung katawan ko, kaya kailangan ko pong mag-stretching at karoon ng balanced diet para hindi po ako pag na-out of balance po ako, hindi ako masyadong mahirapan dahil ang number one po na sa Parkinson's disease ay ang balance sa katawan. Nahihirapan po akong bumalanse lalo pag nakatayo. Ngayon po ang susunod natin ay ang hindi na ako magsusugal. Yan. Marami po sa atin na naloloko sa sugal, lalo na sa yung mga sugal na sasabihin natin pambaranggayan lang, kagaya ng sabihin natin na paglilibang, okay lang po yan maglibang kasi talaga nakakalibang naman yun po yung pagsusugal, kagaya ng tong-it, kagaya ng Lucky 9, kagaya ng pagbibingo. Yan po ay okay lang, kaya lang po in moderation. Kailangan po natin na lagyan ng limitasyon o lagyan natin ng oras ang ating mga sarili para naman hindi umiikot lang sa pagsusugal ang ating mundo. Kailangan natin na i-manage ang time natin para mailaan naman natin ng ibang time sa ating pamilya para sa mga bagay. Kasi po sa aking palagay, yan pong mga addicts sa sugal, talagang hindi na po mahirap pong iwasan kasi nagkakabenta-benta na po yung mga gamit o kagaya niya inaabot na ng ilang oras bago sila makauwi ng bahay o makaluto ng mga pagkain ng kanilang mga anak. Nahihirapan po sila na iwasan yung tukso na yan, lalo na pag nasa bangkay-bangketa na o nasa barangay na nasa labas na ng kalsadang bingguhan o ang session ng tong-its, inaabot na po na madaling araw, halos nakakandahilo-hilo na po dahil walang tulog, dahil gusto makabawi. Napakahirap pong trabaho yan. Una-una, apektado po dyan ng inyong mental health at saka po yung inyong physical na pangangatawan, dahil marami po nang bumabagsak dyan. Yung kaibigan ko mo bumagsak dahil sa puyat, dahil sa pupupuyat sa pagsusugal. Dapat konting ingat po para hindi tayo mapahamak sa anumang mangyayari sa ating buhay, dahil ito po ay mahalaga sa atin, dahil kawawa naman po ang ating mga anak kung hindi natin ito iiwasan. Okay lang po magsugal sa libangan, okay na po yung hanggang 2 oras o sabihin na natin maximum na 3 oras, pero po yung aabutin tayo na maghapon para ilaan lang yung buong buhay natin sa pagsusugal at yung ibibili natin ng pagkain isusugal pa natin, mahirap na usapan na po yan at mahirap na pong iwasan yan pag tayo po yung nalulong dyan sa sugal. Lalo na po yung iba, yung mayayaman na halos nagpapatalo at nagsasangla na. Marami po akong kilala na nagkakasino para ipangsugal nila. Nagbebenta na po sila ng ari-arian, halos mauubos po ang kayamanan nila na nakalampar sa mga anak nila. Yun pong ginagawa nila.
At ang mga susunod po natin ay ang hindi na ako iinom. Nako, ito pa pong isang mahirap iwasan, yung pag-inom. Kasi sa panahon po ngayon, mapababae at mapalalaki ay talagang umiinom na ng alak. Kahit po mga bagets, talagang makikita mo sa isang sulok o patago na umiinom, o talagang aalak na rin ang katapat ng kanilang mga panapas sa mga stress o pag nadidepress sila. Mahirap po ang malulong sa alak kasi kalusugan na naman po natin at mental health ang nakasalalay dyan. Sinusunog po natin ang ating pera at sinusunog natin ang ating katawan para sa pag-inom ng alak. Kasama na rin po dyan ang paninigarilyo. Inuulit ko po na dapat nasa ayos lang kung hindi po natin maayos ang ating mga ginagawa o pag-iinom, o pwede naman po kasi tayo uminom ng ilang baso lang, o pwede naman po tayo manigarilyo ng bawasan natin ng kahit isang stick para po sa healthy ng ating katawan. Kasi po mahirap na pag minsan tayo nayaya ng barkada o pag may mga okasyon, yung pwede pong uminom. Pero minsan po pag dumaan ka sa isang tindahan, may nagiinuman ng mga katropa mo, mahirap pong hindian, tatagay ka. Pagkatapos uupo ka na doon. Pagkatapos mo umupo, uuwi ka na, gagewang-gewang na kasi lasing ka na. Yan po. Nag-e-ekis na yung mga paa. At ang mga susunod kong New Year's resolution na madalas ko marinig ay ang hindi na ako gagastos ng walang katuturan. Mahirap din po yan kasi minsan pag may mga nakikita po tayong bagay na talagang, o pag lumabas po tayo kasi ng bahay, makikita natin yung mga tukso. Marami pong tukso lalo na sa mga department store o sa mga tindahan. Nariyan po yung mga bagay na, lalo na yung mga bagay na gustong-gusto nyo pero hindi naman natin kailangan. Andiyan po na talagang matutukso tayo o mapipilit na tayong bumili kahit hindi naman dapat nakasama sa budget. Bili ng bili pero naiipon lang sa bahay at ito hindi naman napapakinabangan o hindi naman nagagamit. Kaya mahirap din po yung sitwasyon po na sinabi ko. Mahirap pong gumastos sa panahon ngayon kasi talaga pong napakahirap, lalo na yung dumaan po nitong pandemic. Marami na wala ng trabaho at naghihikahos sa hirap ng buhay. Kahit kami po dito sa Japan ay naghihikahos dahil sa hirap ng buhay na, at nakaka-depress po dahil nawalan ka ng trabaho tapos may sakit ka pa. Yan po ay napakahirap na sitwasyon para sa mga taong kagaya ko, sa mga taong mahihirap na kailangan nating maging matalino o kailangan nating ayusin. Sorry po. Grabe yun. Ano kaya yun? Marami po tayong dapat tignan po muna natin kung ano yun. Nakita ko na po, laseng na tumba. Joke lang po. Yan po yung mga mahirap na gawin. Ito po yung mga mahilig mag-shopping o mag-window shopping. Sasabihin lang mag-window shopping. Sasabihin lang titingin-tingin. Pero pag may nakita ng isang bagay na gusto nila, bibili na nila. Iisipin muna po natin, okay lang yung bilhin. Kaya lang isipin nyo, maglista muna kayo ng mga budget na mas kailangan nyo sa bahay at na kailangan ng inyong mga anak. Para po hindi masayang ang pera at hindi naman kayo kapusin pagdating ng panahon na nangangailangan kayo ng pera, lalo na pag may kasakit sa bahay. Yan po ang ating dapat na gawin. Grabe po ang lamig. Naluluha po ako. Sobra po lamig ngayon kasi January na po, lalo na pag February. Okay, balik po tayo sa ating topic. Ay yung pag-shopping, medyo kailangan talagang iwasan lang po natin na talagang
iwasan po natin ang paglingon-lingon. Dahil po lagi ako nadidistract, lalo na pag may mga tumutunog o may bumabagsak na bagay na hindi natin inaasahan dito sa labas. Kasi mas gusto ko po nasa labas, kaya lang kahit malamig nagtitiis po ako. Ayan, umuusok po yung bibig ko. Nagpapaaraw na rin po ako kahit na medyo hindi tumatalab yung sikat ng araw, kasi maganda po sa health yan na nakakakuha tayo ng vitamin D dyan. Okay, balik po tayo. At ang susunod po natin ay ito po, mahirap to para sa mga lalaki. Meron din pong mga pangailan-ilang mga babae na naglalaro po sa pag-ibig. Ang sabi po nila, stick to one na lang ako. Para sigarilyo. Para sigarilyo po. Yan po natin, ang papalit-palit po ng syota ay hindi po maganda, lalo na pag naglalaro ka lang. Mahirap po na sabi nila, collect and choose. Yan po mga bagay na talagang mahirap na iwasan, lalo na doon sa mga babaero o sa mga pangilan-ilang lalakero. Pero hindi po lahat. Kaya lang talagang mahirap po pag ng babae ang isang tao, na lalo na pag di pamilya, mahirap pong iwasan, lalo na pag naandun ka na sa sitwasyon na nakalusong ka na sa relasyon na mali o hindi dapat. Kasi maraming maaapektuhan dito ang iyong pamilya at iyong mga anak. Mahirap na ating baliwalain ang mga sitwasyon na ito, na kailangan ng sapat na disiplina sa sarili. Dahil minsan kung kailan pa tumatanda isang tao, saka pa ng babae o saka pa ng lalaki. Meron nga akong nakilala at kaibigan ko na talagang wala siyang hilig sa babae. Talagang iniisip ko nga bading o iniisip ko nga masyado suplado pagdating sa babae na lumalapit. Pero nung natutong babae, hindi na po paawat. Talaga napakaraming babae o napakarami po niyang naging anak. Yan po ay ikinasira ng kanilang pamilya. Hindi niya po na masustentuhan ng kahit na po siguro sabihin natin milyonaryong babaero o lalakero. Mahirap po natin pagdaanan yung mga bagay na yan, kasi ang dami pong masisira. Para pong tukso yan o parang bagyo na talagang maraming sinisirang tahanan, naks. Pero totoo po yan, kailangan natin panatilihin ang ating pagiging faithful at loyal sa ating mga kapareha, dahil hindi lang po relasyon na masisira dyan. Maaari po tayo makakuha dyan ng mga STD, makakuha tayo ng mga sakit na talagang panghabang buhay natin pagsisisihan dahil sa maling nagawa natin sa isang iglap o sa isang pagkakataon na hindi natin na ating ginusto. Tapos sa huli ang pagsisisi. Mahirap pong daanan ng mga bagay na yan o pasukin ng mga sitwasyon na ginagawa ng mga taong babaero o minsan lalakero. Yan po. Isama na rin po natin sa susunod ang hindi na ako uutang. Yan, hindi naman po masama mangutang. Kailangan lang po natin na pag tayo umutang, kailangan po natin magbayad, dahil ito po ay pinakinabangan natin at pinakain natin sa ating pamilya. Ang pinakamasakit po dito at pinakamahirap, yung tayo po ang umutang, tayo pa ang masama pag tayo ang sinisingil. Hindi po tayo marunong magpakumbaba o minsan tinataguan natin, kaya nagagalit sa atin ang ating pinagkakautangan, o kung minsan talagang nakakalimutan na natin na meron tayong obligasyon na magbayad ng utang, dahil ito po ay ginamit natin sa ating mga pangangailangan at nagtiwala po yung tao sa atin. So kailangan po natin na magbayad ng utang. Yan po, iwasan po ang pangungutang, lalo na pag hindi naman kailangan.
At ang huli po, siguro marami pa po tayong mga New Year's resolution na hindi nasusunod. Pero siguro po, ang masasabi ko lang na panghuli ay ang mag-move on na sa pag-ibig. Lalo na yung mga hindi makamove on dahil iniwan ng mga syota o iniwan ng mga jowa. Kailangan po natin mag-move on para mapatuloy po natin yung ating mga buhay na produktibo, para po hindi po tayo ma-stress o hindi po tayo ma-depress. Huwag na po natin asahan yung mga taong hindi na babalik sa atin. Minsan po ginagamit lang naman tayo pag tayo ginagawang pastime o binabalikan lang ka lang kung may kailangan sa iyo. Isipin mo muna na mahalin mo sarili mo, at isipin mo rin na mahal ka ba na talaga ng tao, lalo na pag paulit-ulit na ginagawa sa iyo yung mga panloloko. Yan po ang ating mahirap na sitwasyon. Kailangan nating disiplinahin o itanong sa ating sarili na kailangan ko pa ba, o kailangan ko pa bang ibigyan siya ng second chance. Depende po sa sitwasyon yan. Kung atin po susumahin o atin pong kailangan natin pag-aralan ang mga kilos at galaw ng ating mga ex. Pero pag may mga kailangan na sila na hindi na mga karapat-dapat na sa isang relasyon, o paulit-ulit na panloloko sa inyo at pambabae, konting mabola ka lang, mahimas-himas ka lang, talagang bibigay ka na o mawawala na yung New Year's resolution mo na move on ka na. Talagang walang mangyayari sa buhay pag-ibig mo. Kailangan mo talaga mag-move on para hindi natin kailangang ipako ang ating sarili sa isang sitwasyon na talagang hindi ka na pwedeng lumakad o kailangan ka ng mabalda para sa buhay pag-ibig mo. Alam nyo, hindi lang iisa ang lalaki at hindi lang iisa ang babae. Marami dyan, kaya lang hindi yan hinihintay. Darating din ako sayan. Pero pag hindi, ikay nagmumukmuk lang sa bahay, tapos yung kapartner mo, alam mo nagpapasarap, huwag ka naman magiging martir. Kailangan mo na ayusin din ang sarili mo, o kailangan mo na pagtuunan ng pansin ng mga bagay na hinaharap mo sa future. Hindi lang sa mga taong nanloloko sa iyo o sa mga taong nanakit sa iyo. Kailangan mong maging maayos at kailangan kalimutan ang mga bagay na ito para sa ikatatahimik ng kalooban mo. Okay, yan po ang ating kwentuhan sa araw na ito, at sana po ay may mga natutunan tayo para po maging maganda naman ang pasok ng ating taon sa mga panahong ito, dahil napakahirap po na sa mga panahong ito tayo na lang walang gagawin o pananatilihin natin yung mga kaugalian natin na nakasanayan nating mali sa 2023. Iwanan na po natin yan. 2024 na po. Kailangan po natin mag-move on at kailangan po natin harapin ang bagong buhay na ating tatahakin. Ito man pangit o wala, kailangan natin magdasal para maiwasan po yung mga sitwasyon na mahirap na iwasan para sa ating ikabubuhay. Yung mga polis po. Yun pong bumangga po yung sasakyan ng Ale. Okay, may banggaan po, kaya po pala malakas yung tunog kanina. Kaya po yung na-distract ako kanina. Meron pong banggaan. Kaya mabilis naman po umaksyon ng mga pulis dito. At talagang na-actionan at nasusolusyonan agad. Pero po mahirap din ang makabangga dito. At lalo na yung mga walang lisensya. Inaabot po ng 30 lapad ang
Okay, sana po marami tayong natutunan. At ako rin po may mga New Year's resolution. Kagaya ng pilitin ko maging masaya. Kahit na talaga minsan inaabot ako ng depression o inaabot ako ng lungkot. Dahil minsan iniisip ko pa rin na kung bakit ako nagkasakit ng ganito. Gusto ko maging produktibo yung buhay ko. Pero hindi ko magawa dahil may mga time limit lang na gantong nakakapaglakad ako na maayos. Kaya sana sa ating mga kababayan, mag-iingat po kayo at lagi po tayong alagaan ang ating mga pamilya. At kailangan po natin maging malusog para po sa ating pamilya, lalo na pag yung tayo lang inaasahan ng ating mga kababayan. Po sa mga araw nito, nais ko po sana magpasalamat dahil kahit papaano po meron pong mga nagve-views o nakikinig sa aking mga sinasabi. Salamat po sa mga magsusubscribe. Pagpalain po kayo ng Diyos. At sana ginagawa ko po ito dahil para ma-share ko lang po yung buhay namin dito sa Japan, na hindi po lahat ng nagja-Japan ay mayaman. Kami po ay mahirap lang at marami rin pong mahirap na tao dito na kagaya ko. Kaya sana po sa mga bago kong kaibigan o bago magsusubscribe, sana po mag-like kayo at pwede po kayo mag-comment para po mapag-usapan natin o magkaroon po tayo ng palitan ng kuro-kuro sa ating mga buhay. At kung meron po kayong gustong i-share o itanong, message nyo lang po ako. So ayan po mga kaibigan, naantid na po ako at malapit na po akong umuwi. Nais ko lang po magpasalamat uli at sana sinisipon na po ako. Nais ko po sana magpasalamat at sana nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Mag-iingat po kayo at ang ating kalusugan ng ating pinaka-importanting bagay na binigay ng Diyos sa ating lahat. Sana po ay huwag nating kalimutan na mag-iingat lagi kung saan man tayo pumunta. At sana maging masagana ang ating buhay ngayong 2024. Dahil kailangan na po natin magbago. At kailangan na po natin na isipin ang sitwasyon ng ating mga pamilya. Ay, matupad po sana ulanin kayo ng grasya. Pinapanalangin ko po yan at dinadasal ko po yan sa aking altar. Kaya hanggang sa muli po. Bye-bye!